Rekta mo na. Okay. Welcome sa lahat. Andito na naman Welcome, tayo welcome. sa isang episode ng Kolabo. Palakpakan! Woo! Welcome back! Welcome back sa aming pagkakahimbing dahil marami tayong ginawa. Marami tayong dinaan ng mga galawan na welcome. Welcome ulit, Chok. Welcome rin. Welcome back ang aking co-host, si Chok. Yeah. Andito Uling kolabo natin. Pantay lang tayo ngayon. Assistant mo na lang ako. Ako taga-varnish nung ni Rin. Dito, yan pre. Nung nandito kami ngayon kung mapapansin nyo, parang iba yung setup namin ngayon. Hindi kami Zoom. Yes, sir. First time na natin ginawa to. Nagdala tayo ng setup dito sa Yerong Studio ni Parang Glick. Palakpakan para kay Parang Glick. Flip na pag ngayon. Glick, andito tayo ngayon. Itong Yerong Studio is located sa Imus, Cavite, tama ba? Ang ganda ng location niya. Pre, kunin mo yung mic, pre. Hindi, lang yan. Kwentuhan lang. Paano nung ginawa ba tong studio mo, parang nandun na yung idea na maging open siya sa mga artist? O hindi? Paano nag-start yung conception nung Actually, nung studio? nung una, sa Rollins, sa business ng tatay ko, doon talaga ako, nag-i-studio. Parang ginawan ako ng studio doon. Ngayon, nagkaroon kasi ng time Malapit lang konti, pre. nagkaroon ng Salamat. time na parang na-represent ako, na-represent ako sa labas. Nangailangan ako ng mga apprentice. So dahil nagkaroon ng mga apprentice, para bang si Chano yun yung una. Doon siya natutulog. So nagkaroon din ng time na parang kailangan niyang mag-paint. So nag-paint na rin siya doon. So from there, parang nanganak yung mga nakikipaint doon. So parang doon na ako nagka-idea na baka kailangan ko ng mas malaking space. Sakto, nagkaroon ako ng chance na yun nga, na-represent sa labas, nagkaroon ng konting budget. Nakapagtayo ako ng maluwag-luwag na space. Tapos sumakto na lang na marami na akong kasama mag-paint. So yun na yung idea. Parang nagkaayaan na. Oo, parang naging matic na lang siya. Kasi Describe mo naman yung parang yung una mong studio bago ka magaganda. nung nagpe-paint kami sa studio na yun, ganito kasi Kip. Tapos, nandun na lahat. Pintura, canvas. Nung sa Rollins, Oo. ganito lang siya. Itong kalahati. Oo. Pero bago pa nung sa Rollins, palaki ako ng palaki. Oo. Nung unang kwartong maliit lang na tipong sobrang masikip lang siya Tapos yung Rollins, medyo ganito kalaki konti. Ganito, yan. Parang lahat tayo nagsimula sa kwarto, sa garahe, sa ala na walang tao, mga ganun. Mga maliliit na spaces. Oo. Hanggang sa hindi na tayo kinaya ng espasyo na lugar. So, ayun nga, parang nag-evolve na siya na maging parang, tama ba, shared studio ba? Or parang, in a way, parang anong tawag doon? Apprenticeship? Ay, ba yun? Residency. Paano setup dito? Alam mo pinagaya, parang, may similarity naman May demokrasya ba dito? Parang ang residency kasi, si parang, Boss Blick ang nasusunod. Parang yan. Siyempre si Boss Blick. Ang residency parang Saglit lang yun di ba? tuturuan ka pa ba nila doon? O hindi ko kasi... Eto, may kasama naman tayong Yun ang segue. Hindi, lumiko agad doon ni Kuis Ang bilis agad Hindi. Mamaya. Hindi, siguro yung pag-residency may Lapit mo lang konti. Shoutout nga pala sa, joke lang. Pandagdag views lang, Palagay na lang sa sa harapan. Pag-residency kasi may time. Oo. So hanggang parang 1 month, ganyan, tapos aalis na. Siguro pag apprenticeship, yun yung mas
intense kasi may parang mentor to mentor to mentee na ano. Yung wala narinig yung mentee ah. Ayun. Hindi ko agad. Ay, manati pala yun. Ay, hindi pa natin napapakilala si Roger Mon Hello pala. po. Isa sa mga, dadaanan natin lahat yan. Mabalik tayo kay Blick. Gege. Paano paano ka naging si Blick? Anong, Parang masarap hulaan eh, no? hulaan nyo na lang. Bigyan kita hula. Ano hula mo? Off the cam. Ah, Pero may story niyan eh. no. So nung yung era na yon, medyo ganun nga yung mga pangalan, di ba? Oh. May Electrolychee, yung mga, Ah. yung mga graphic design. So meron na-transform yun nung niyaya ko si Russell, si Dr. Karayom, Shout maging out. Cavity Collective. Tapos tinanong ako ni Russell, Kuya, bakit naging Blick? Ganyan. Hindi kasi ganito. Ito yung pangalan nun. Ay, ganun. Akala ko, public. Ay, ganda. Ganda ng public. Wow. So, doon na ako nagtiwala sa brain power ni Russell. So, simula lagi nun, pag sa Cavity Collective, minsan, pag may mga kailangan na curation, siya kagad yung inaano ko. Kasi sobrang niya smart. Malikot ang Sharp utak. eh, no? So, Mabilis. ngayon, doon ko na ginamit yung public. Damn. Salamat Ganda. kay Russell. Beautiful life in Cavite eh. Medyo maraming boats eh. Oo nga, no? Ang galing Beautiful. kasi nag-start talaga ako sa street art. As in, bobo ko, wala akong alam sa painting. Mas nauna kang magpader. Mag-paint sa pader nang wala akong alam sa logic ng painting. As in, highlight, shadow, di ko gamay. Di rin ako marunong mag-render. Well, sa gano'n naman nag-start lahat. Pero may background ka sa art? Wala. Ano ako computer science. Computer science. Sino mga kasabay mo nung nag-start ka? Nung time na yon, sobrang na sina Nemo. Shout out, Ay, Idol Nemo. Ahead sila. Pero ang kasabay ko, yun, Cavity Collective. Sina Chang, Shout out. Triskay Deca. So parang mas ahead sila Nemo sa amin ng 4 years. So 2006 kasi yung pioneering eh. Oo. So ang Cavity Collective 2010 eh. Okay. Tagal na rin. Oo, no? kasi estudyante pa lang ako, active na yun si Nemo eh. Parang, Yeah. maaga talaga yun eh. Egg Shout out kay Fiasco. Nemo. Mga nagsimula ng yan. Mga movement. Sina Kuya Ogs, yan. Sila yung mga nauna eh. Buhay na buhay pa yung Cubao X nun, natatandaan ko eh. Meron pang tinatawag na White Box Gallery pa yun. Parang dun nga nagsisimula yung, tama ba, low bro? Yung mga low bro na Yung or time yung na, mga street, gano'n. as in nung mga panahon na yun, meron ng mga art toys, urban toys pa nga lang tawag nila nun eh. Tsaka nung time na yun, parang may art toys pero parang parang hindi pa siniseryoso ng yung mga collector na Pinoy. Kasi yung price range din mataas pa eh. Yun nga, art toy nga eh. Nadugtungan ng art yung toy eh. Pati wala pa masyado ng local na parang gumagawa talaga. Tsaka Meron ba? Parang- puro galing graffiti Oo. yung gumagawa ng urban toys nun. Kaya nga yung mga toys nun parang hip-hop or basta may touch ng hip-hop, street life, mga yan. Sino yun? Panda? Malakas yun dati eh. Yun yung mga naalala ko eh. Parang Pinoy sa... Si Woz. Si Wows. Oo. Yun yung mga malalakas dati, di ba? Tsaka yun, panahon na ng Fresh tsaka VOV. Sila lang talaga yun. Doon mo makikita yung mga street art tsaka mga sikat sa lowbrow. Nagpapasahan lang lagi yun. B-side. Nung nasa B-side pa sila. Yung Fresh, parang saan ba una nun? Ang ako, nabutan ko na Ronak eh. Ronak na. Pero marami na yun. Ako Ronak din yung naabutan ko. Tsaka kakaiba nun kasi pag sa amin, sa street art, sa graph, pag kuwari show ni Unga,
dinadayo yun, as in, yung mga writer, yung mga nag-graffiti. Dumog. Dumog, as in. Ano na ba ang social media nun? Friendster pa ba? Facebook na. Pero talagang sobrang golden age yun nung time na yun, 2010 to 13. As in, sobrang putok yung mga nag-street art. Putok yung mga pumupunta sa mga street art event or may mga exhibit na pag kumari, nag-exhibit PSP, dumog yun eh. Pati ba talaga yung trabaho, pag galing graph, yung iba, sobrang malayo yung pagitan sa traditional na nag-gallery eh. Iba yung... Kitang-kita mo eh. Ngayon medyo magkalapit na eh. Halos eh. Pero Oo. dati, alam mong graffiti yung tumira eh. Parang ganun. Dito sa Yerong Studio, parang may Sino may- favorite mo? May ganun no? Sino favorite mo? tsaka least favorite. Hindi, joke lang. May ano ba? Parang may requirement ba para makapasok dito? Ganun. Ay, okay yan. O ano yan? Parang ano ba yung word of mouth ba tawag doon? Networking. Oo. Oo. Pag may pairing yan eh. Pag na-recruit ka na isa pang artist. Tapos mga anak. Oo. 1.5 agad yan. 1.5. Oo. Hindi ako nga, paano dumami? Paano mo napili yung mga, sige nga, sama ka nga sa Mahirap studio yun, ko. kasi syempre artist, iba-iba. Pati ang daming artist, di ba? Oo. Ito, most likely yung mga lang, syempre. Mga may... Malapit ko. Kumbaga malapit kumbaga kakilala ko ba? Yun lang. Pero, halos ganun. Ito, tanongin niya si Lan. Ito, boss Lan. Paano ka napunta dito? Introduce yourself. Hello. Ako nga pala si Lan Amante from Bulacan. Yeah, bye. Sumayaw. Paano ka nakapasok dito? Tapos, ano masasabi mo dito sa, parang sa community ni Blake na binuo niya na, ngayon na, sandali lang kami dito, na-observe ko. Lahat may sari-sariling duties, ganun. Tapos, may disiplina. Hindi kagaya nung pag ikaw lang, nasa bahay ka lang, marami kang pinapalagpas na mga dapat yun. Maglinis ng ng part mo. Ay, pasasagutin natin ang haba na sinabi ko. Doon muna po sa paano napunta. Siguro 2018 kasi una kong nakita si Kuya sa sa Meeting of Style 2018. Parang yun, naging idol ko siya noon. Medyo nawiweirdan pa ako sa gawa niya, pero unti-unti ko ring Open forum naman to eh. Open forum. medyo ayun, parang Lapit mo lang konti. naging hero ba. Tapos doon ko rin nakakilala yung grupo na Cavity. Tapos dati sinasabi ko lang balang araw ako maging member ako nito. Tapos in 4 years na nakalipas, naging member ako. Tapos ayun, yun naman bago ako mapunta dito. May narinig ako na sabi, pwede akong mag-studio dito. Kasi parang perks din ng pagiging Cavity, ganun. Tapos, siguro timing lang din. After ko siguro tapusin yung school ko, saka ako nag-decide na, magpaalam kay Kuya na lumipat dito. Okay. Ano po yung ibang tanong? Hindi, kamusta yung experience mo dito? Gano'n ka na ba katagal dito? Mga 5 months na. Nice. Kamusta yung experience? Sino yung ayaw mo dito? Hindi, joke lang. Ano yun? So, sobrang ganda ng experience kasi binago ng studio yung buhay ko eh. Lalo na si Kuya. Damn. Palakpakan naman dyan. Bumawi. May yan eh. Kumbaga ang kinagandaan pa niyan,
Di nagkaroon kasi ng parang on-call ng mga Cavite Collective na batch. Bagong batch. So, nangyari, nagpasa lahat, marami nag-submit ngayon. Wala akong filtration na ginawa. Kumbaga kung sino lang yung sumali, kumbaga hindi ako namili ng magaling sa hindi. Kumbaga kung sino lang yung nag-email, matik na yun. Kung sino yung may gusto. Ganun. Ayun. So, nang kataon, yun nga, so, ang yun nga, tama nga siya, parang naging lugar na rin to para makapag-studio yung mga bata. Parang ano na nga rin, parang parang yung inopen yung call is Kung sino yung nagkagusto. kung sino yung nagkagusto. Tsaka syempre kung willing naman na mag-participate, diba? Diba? Ganun. So, ibig Tsaka sa lahat naman ng lugar may rules. Ayun. So, ibig sabihin, kung sa ganun nga, hindi na ako namili, yung mga interesado din dito, syempre, basta kung makakilala, okay lang. Yeah. Paikutin natin sa mga current members ng mga tenant. Mga tenant. Papaikutin natin sa mga tenant. Pwede. Sinong next? Pag ganito na. Ito si Jello. Hi guys. My name is Jellofish. Yan. Tapos, paano ako napunta dito? Ako bilang, di naman kasi ako street artist, pero nag-imbitehan rin ako before ni Kuya sa wall hunt pa nun sa Imus, sa Belt Wall. Tapos first wall hunt ko nun, trinay ko lang mag-street art. Pero nag-aaral na mag-art ganun. Pero yun nga, parang na-realize ko na hindi iba yung streets kasi parang hindi siya sa akin. So, yung pangalawang wall hunt nun, sabi ko, di na ako magpipinta, magdo-docu na lang ako. So, bali yun yung naging role ko sa street art na nagdo-docu ako ng mga nag-street art, Technically, may part ka pa rin dun sa street art. parang documentation. pero hindi ako yung member talaga ng Cavity. Tapos yun, nag-hiatus ako sa paint. Tapos bumisita lang ako dito sa Yero nung kaka-start pa lang. Tapos yun, galing ako sa film production nun eh. So parang nagdadalawang isip ako kung bibitawan ko yung film. Pero nung pagpunta ko dito sa studio, sabi ko parang may sign na studio na ako dito. Parang tapos yun agad kong sinabi na quit na ako sa production. Pinta na ako dito, tapos yun na. Start na magbalik. Tapos yun din, parang yun, kumbaga, bala ko isang piece lang eh. Isang piece, dalawang piece na tapusin lang dito sa studio. Pero nagkaroon ako, in-offeran ako ni Kuya na may, yung role, kasi may background daw na parang nagdo-docu. So yun, nagtuloy-tuloy, nagdo-docu ako kay Kuya pag umaalis, nag-ibang bansa. So yun yung ko. So ako yung behind ng mga ginagawa, yung pag-shoot, yung mga behind nung kay Kuya sa docu. Nice. So yun. So sobrang Pangalan mo pala, hindi mo sinabi. Jellofish. Ayun, sinabi mo. Yun. Sorry. Lang, para 2 beses. Sobrang ganda eh. Sobrang galing din kasi kumbaga kami lahat pagpasok namin dito, nilatag na ni Kuya yung schedule namin buong taon eh. Kumbaga every month may show. Tapos swerte parang kumbaga pag bumitaw ka doon sa deadline mo na yun, may nai-eliminate din kasi. Hindi siya yung kumbaga yung iba di kinakaya yung ganon. Kumbaga may halong disiplina din. Dinisiplina kami lahat. Kanya-kanyang kasi yun eh, parang hindi siya totally sinasabi eh. Parang kunyari, may deadline next month. Hindi niya na-meet yung parang di na pagbasa. So parang ganon na babawas-bawasan kami. Kumbaga nag-start kami, kunyari, Feb, may group show, mga nasa 25 pa kami. Tapos March, 20 na lang. So ngayon, December, ilan na lang kami? Parang 10 na lang yata, 12. Parang ganon. So parang doon pa lang nasala kami. patibayan ng
maganda rin yung iba na kung bakit may dahilan kung bakit nawawala kasi naswertehan yung career nila ba, parang na-offera ng ganto na, so yun, parang maganda rin, hindi siya yung, not bad naman. Okay. hindi siya, Ayun, may pag nag-studio ka dito, Matic, may group show ka, parang ganun. yun. Kumbaga nalatag siya ng, Nice. sobrang swerte. Jello, salamat sa pag-share mo. Thank you. Palakpakan natin si Jello. Red, salamat, Red. Red. Ingat. Charizard. Pre, introduce naman si Alboroto, pre. Ay, okay. Ang idol. Melody. Tawa yun eh. Eto, malupit to. Kagawad to ng Boracay. Ina, laging nandun. Hindi ko alam. Boracay Station 5. Yeah. Si Kagawad. Pwede. Pwede. Ay, introduce yourself. Ako nga pala si Aldrin Damides. Yung pseudonym ko sa art scene is Alboroto. Ayun. Bakit Alboroto, pre? Yung time kasi na yun, yung naisip ko yung Alboroto. No. Bale, parang nag-aalboroto yung bulkang, Taal. Hindi, itong recent na... Hindi, dati pa po. Mga 2019 yata. okay. Tapos, tapos parang yung time na yon kasagsaga ng pangarap kong maging artist din yun. Yung time na yan, nasa school ka pa. Nasa school pa. Okay. Tapos, kaya ako naisip din yon kasi yung teacher namin parang nabanggit sa amin sila Karayom, sila Garapata. Ay, Yung merong ganun? mga pseudonym. Yan. Anong school mo ba? TUP Manila po. TUP, okay. Ayun. Oo. Tapos, Garapata, tama. Tapos ayun po, parang yung time na yun, parang nagbabay kami nun eh. Tapos sumasabay yung ashfall. Tapos isip ako ng isip kasi parang sobrang frustrated ko ng time na yun. Anong inisip mo ng time na yun? Gusto ko makapasok sa scene, ayun. Kasi Tas ang nagbibinta ang una na ako mong- nun eh. ang una mong frustration, yung pangalan. Tama ba? Di naman. Kasi parang bigla akong naisip nung time na nagbabike ako. Parang sumama na din doon sa frustration ko. Pero hindi naman totally na sobrang hayok na hayok ako mag-art. Pero gusto ko lang Paano ba yung hayok na hayok? gusto ko lang ipagpatuloy. Ayun, gusto ko lang po ipagpatuloy yung art. Ganun. Ano yung una mong experience sa art? Anong gallery ba yan? Bazaar? Or Mga poster making po sa editorial cartooning nung high school at elementary. yung sa yung sa art scene na? Yung unang show po, Oo. sa Arte Pintura. Ngayon mag-open yata ulit sila. Nagsara Po, sila. tapos bumalik ulit ngayon. Arte Pintura yung sa White Plains ba yun? Po, yun. Ayun, malapit sa Black. Malapit sa Blanca kaya. Ayun po yung unang experience ko ng show. Tapos paano ka nag-come up dun sa style na yun? Yung character mo ba siya si Alboroto? Opo. Bale yung Alboroto kasi hindi po talaga Alboroto yung name ng Ikaw gawa si ko. Alboroto. Bale yung naiisip ko lang. Ganun. Okay. Ayun. Yung para sa akin yung Alboroto, parang nag-aalboroto yung isip mo. Gusto mong sumabog kaya sa canvas na lang o kaya papel mo ilalabas. Yung ganun. Parang ganun. Gets ko, parang siya, hindi siya as a name, kumbaga as a parang state of mind na Opo, yan, ganun. natatransfer mo sa canvas. Opo, parang ganun yung yung... Na may naliliwanagan tayo sa mga bagay-bagay ngayon. Paano pag international? Alboroto. yung sa 19 Karen. Alboroto. Hindi ko naintindihan. Ayun po. Ayun Nice. po yan. Thank you sa pag-share. Ayun. Ito si pare. Introduce yourself. Pwede kasi ginitch muna pa. Oo. Hindi, To. Oo. Hindi kasi nadaanan kanina. Paikot tayo. Paikot. Paikot. Minasan, konnichiwa, konbanwa, watashi no namae wa Yeah, boy. Genichi desu. Joke lang. Hindi talaga ako Japanese. Ako nga pala si Genichi. Paano ka nag-start pre sa pagiging artist pre? Nag-ano ka ba? Nag-aral ka ng fine arts, background ng arts ganun?
Hindi, drop out lang ako eh. Anong year ang ano mo, natapos mo? Naka 1.5 year ako sa Mapwa. Schoolmate kami niya ni Mr. S. And then parang sabay lang talaga kami nagsimula Oh. sa art. Pero kasi iba yung industry na pinag-aralan ko. More on industrial design siya. So yun. Alam mo yung mga concept art for games and movies. Mga ganun. So yun yung yun yung mga pinag-aralan ko eh. Tapos So, mga ano ganun. yung naging intro mo sa art scene? Pinasok lang ako nito eh, ni Mr. S eh. Siya pala may kasalanan si Mr. S. Bad influence yun eh. And then ano lang yun, recently lang din, mga late 2019 siguro, mga December. In-invite lang nila ako sa isang show nila yun eh. Kung gusto mo daw maging kumompleto ng Nova show pa ba nila. yun? Hindi. Di ko sure kung Nova eh. Pero, saan ba tayo nag-group show nun? Yung una, yung in-invite ako ni Pat, Nova yun eh. Tapos biglang nagsara. O baka yun nga yun. Sabay, Ang lutong yun. Biglang nagsara. sabay ayun, buti meron pa silang isang show, yung sa Art for Space. And then, ayun, in-invite nila ako. Tapos, hindi ko pa alam kung anong style yung gagawin ko nun. Kasi ang nakikita lang nila sa akin mostly, digital, and then konting mga pencil works, ganun, sa paper. Di, pero nung nagsimula kasi yun, nung nakita ko yung work mo na pinopost mo, tas iba na siya dun sa concept art na era mo. Parang dun na lumabas yung, ano bang tawag dun, yung style mo ngayon. Dun na lumabas yung style mo ngayon, tas natuwa ako, shinare ko. Tas di ba kinonta ka ni Ma'am Hazel? Ma'am Hazel Oo. na. Ma'am Hazel, yung collector na babae. Collector. Hindi na tuloy. Gasmin. Hindi na tuloy yun eh. Yun, tas feeling ko doon na doon na nagsimula. Tapos, Yun. ang dami nang sumunod na nagpa-commission sa akin nun eh. Until eventually, na-discover ako ni na Sir Anton. Shoutout sa Village Art Gallery. Shout out. Ilang years ka na sa art scene? 3 years? Okay. Thank you kay Mr. S sa ano tawag doon? Cameo? Cameo. Ano yan? Most viewed na collabo episode yan. Woo! Parang magda-2,000 na. Thank you sa 2,000. Tayo na. Kahit piso nga. Wala pa kayo. Ano lang to? For the love. Tapos, linawin na natin ano yung tamang pronunciation ng pangalan mo. Ano kasi yun? Pinagdikit lang na Jen, which is my name, Oo. and the kanji na one, which is Ichi. Genichi. 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 Okay. Dito natin nilinaw yan ha. Genichi. Genichi. Pero, pinopronounce ko siya as Genich. Genich. Okay. 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 Kasi nga pinagdikit mo na eh. Genich. Okay. Minsan natatawag kitang Ganesh. Ganache. Hindi naman Ganache. Parang Ganache. Pak Genich. Parang siya yung Ha? Pag Ganache parang nilalagay sa sa ibabaw. Garnish. Garnish pala yun. Ayun, tas ito naman si pare. Hindi ko rin. Sorry, extra lang. Bakit naging Genich? Hindi ko kasi alam, hindi ko pa alam eh. Kasi that time kasi 'di ba, yung Gen kasi na pangalan, sobrang common siya. So unavailable na siya. So usually kasi ginagawa ng artist, nilalagyan nila ng one at the end of their name. Ayun, sa akin kasi ginawa ko, what if sa yung one username. gawin kong kanji, which is Ichi. And then uso yung yung tinatanggal yung vowels. Ichi kasi one. Oo, Ichi. Puta. Damn. Ichi. Ayan. Ichi. And then uso yung tinatanggal yung 'di ba? Yung vowels. So tinanggal ko yung mga vowels. So parang GNCH na.
Now we know. Oh, ikaw, bad ka rin ba? Ayan. Tayo na pangalan ko yun. Pangalan mo ba? Ayan. Ayun Nice. lang. Nice. Salamat. Tatanong ko sana kay Roger Mond kaso pangalan mo. Mamaya. Ano yan? Huli yan. Main event yan. Kumbaga sa wrestling, Hell in a Cell to si ano. Goldberg versus Triple H. Mga ganun yun. Oo. Introduce yourself, my kapatid. Hi, ako po si Sel. Tinignan yung sarili. Palakpakan para kay Sel. Tapos gaano ka nakatagal dito sa Yerong Studio? Ano po, 1 year na. 1 year. Yan. Ilang years na ba to? Blick. Ayan, kung kailan si Josel. Pusa, pioneer ka pala, pre. Apo. Tiga bali tiga dito ka rin sa Cavite. Hindi po, taga kuya? Taga Las Piñas. Magkalapit lang no? Parang okay. May background ka ba ng arts or nag-fine arts ka ba or iba rin yung course mo? Nag-street art talaga ako tapos yan. May ka ba parang tag name ganun? Lekoj. Josel tapos Lekoj. Josel Lekoj. Hindi ako mahuli ng pulis nun. Dito natin nalaman yun yung niya, tag name niya. Pinakamalupit kong narinig na pangalan niya ngayon. Opo. Ano naman ng parang sa 1 year kami pinakamatagal dito. Ano yung Ano yung nagustuhan mo, ba't ka tumagal ng ganun dito? Hindi kuya, sa mga nakakasama ko din, bagong palaging may mga bagong nangyayari, tas ang dami mo natututunan, ganun. Yun po. Si Blick ba may mga natuturo sa'yo na? Oo, yan dami. yung una kong pinasa sa BOB, medyo crazy eh. Tas yun, nag-improve yan. Ganun. Si Josel yung apprentice. Yung una. Hindi, ang pinaka-apprentice ko talaga si Chano. Si HNO. Yung box type. Yung mga box. Tapos, medyo na-busy siya. Nagkaroon siya ng career. Nice. So, si Josel na yung pumalit. Nagkaroon ng career. Pag may talaga pag may nag-open na na space, talagang may papalit pag maganda yung yung space, lalo na pag manunurture mo rin yung artist, diba? Ano yung mo, parang pinaka natutunan mo dito sa dito kay Blick sa studio ng Bukod studio, sa Yerong Studio. Bukod sa kuya, sa pag-manifest, kailangan maging ka rin, determinado talaga sa career na kinukuha mo. Kumbaga ito, hindi lang to parang bastang hobby. Lang talaga siya. Siseryosohin mo talaga na parang trabaho. Yun yung dating sa akin nung nandito ako. Damn. Totoo naman. Opo. Parang Pinapawis-pawis. Okay lang yan, pre. Kutuhan lang tayo. Pag dito, parang kasama yun sa recipe ng ng kahit anong, parang sa kahit anong larangan. Pag na mo yung gusto mo yung ginagawa mo, tas na-adapt mo pa yung yung disiplina na kailangan para tuloy-tuloy yung shit mo, diba? Nice. Ang ating next na tropa. Salamat pala. Nako. Ito ang kauna-unahang pagkita sa... Ayun, parang maraming shota to parang
Parang daming tinataguan. Yo, yo, yo. Gano'n ka nang katagal dito? Ay, ano pala muna pangalan? Introduction muna tayo. Introduction muna. Pangalan ko, Lou. Yun, Lou. Ay, yun na rin yung parang artist name mo. Hindi. Ano yung artist name mo? Ang artist name ko naman, Ram de Verdera. Ram de Verdera. Yes. Malaro sa dila. Bakit naging ganun yung pangalan mo? Nagsimula yun, parang naganda kasi ako sa pangalan na, Naganda na ako sa pangalan na, Bamboo de Pistola. Saan mo narinig? American rapper yun. Pero Filipino din. Ang ganda nung laro sa dila nung pangalan niya. Kinuha ko sa kanya yung de. Pero gusto ko kasi yung parang parehas lang siya pag binabanggit eh. Parang pareho ng syllable ba? Syllable, yung parang laro ng dila na... Semi nakakalito lang ng bahagya. Ganun. Na pag natandaan ng tao, hindi na makakalimutan. Hindi nga matandaan masyado eh. Mali pa nga eh. Hindi, pag tagal niyan, masasanay na yung tao niyan. Kasi pag naging word of mouth na yan, minsan mag-evolve pa nga eh. Ayun, Ram niya. Yan, After 2 years, ganun. okay na yan. Tayo na yung pangalan ko nga, Rin na lang May tumatawag pa sa akin, Ren eh. Tapos, ang dali-dali nung pangalan ko eh. Tapos, gano'n ka nakatagal dito sa Yerong Studio? Hindi ako yung dating palagi nandito. Pero simula nung tinayo yung Yero, dito na ako. 1 year ago. Malikot nga sa dila. 1 year ago din. Malikot yun. Rin? 1 year ago. 1 year ago din. Tapos, pero hindi kasi ako consistent na katulad ni Josel na nandito lang siya. Tiga ba? Tiga saan dito lang din ako. Cavite Bacoor, lang. Cavite. Bacoor. Tapos, yung art ba, full-time ka sa art? Ngayon, full-time na. Yeah, hell yeah. Shit, sarap na. Full-time. Kailangan mong i-full-time talaga na para ma-test mo yung waters sa umpisa, kailangan una ulo eh. Oo. Tapos ano naman yung natutunan mo dito sa Studio Ngero na nung nag-start ka pa lang maging artist na parang hindi mo pa alam. Okay. Marami ako natutunan dito actually. Yeah. Yung about sa disiplina, manifestation, tsaka sa determination, tsaka mga principle din yan. Mahalaga yan mga yan. Tsaka about sa time management yan. Isa rin yan. Sa araw-araw, kailangan palaging meron kang meron kang task na kailangan complete eh. Parang ganun eh. Dapat sa isang araw, meron kang nagawa na masasabi mong bago. Tsaka panibagong knowledge, kumbaga. Kumbaga lagi kang merong natututunan. Yun. Parang dito parang tuloy-tuloy yung progress kasi ganun. Kumbaga yung day pass by, parang connected siya yung araw-araw mo. Lahat ng ginagawa mong yan, nakakonekta yan sa para bukas pa. Parang ganun siya. Parang build up siya para sa future. Parang dugtong lang yung nangyayari. Hindi siya pwedeng tumagilid, ganun. Isang hagdan lang yung aakitin mo pataas. Hindi ka naliliko. Kasi pag lumigo ka, yun. Dumalim pa eh, no? Hindi, doon sa taas ng hagdan, doon na tayo mag-iiba-iba. Yan, ganun. Kita-kit sa top. Tapos pag nasa top na tayo, gagawa tayo ng mga sarili-sarili nating hagdan na tutulungan din natin iba. Yan. Shoot. Okay. Para kagawad. Rene. Yan yung shoutout Ronnie and Lee yan. Gumawa yan ng hagdan. Shoutout sa kanya kung kung makarating man sa kanya. Ayun, base sa si Ian. Baka pwede natin maimbitahan. Teka, may tanong ako kay Blick.
Sa mga na-observe ko kasi, sa mga ibang artist na magkakasama sa studio, parang minsan nagkakahawaan ng trabaho. Parang Ay, magandang topic. dito parang iba eh. Parang iba-iba pa rin ng ano eh. Iba-iba pa rin ng liga Iba-iba ng yung mga style. trabaho. Oh. Kaya paano na maintain nyo? Ano, yung parang individuality? Pinupulis mo ba sila? Or... Actually, matik talaga na magkakaiba eh. Well, hindi ko rin siya maintindihan eh. Pero, hindi lang kayo yung nagsabi niyan. Marami na rin eh. Kahit sina Gab, sa VOV, napapansin nila yung pagiging diverse. Talagang iba eh. Ang nagagawa ko lang dito sa kanila, tinatry ko silang i-challenge dun sa trabaho nila. So, tatanungin ko siya, bakit ganyan, bakit ganito, or kulang yung ganito, may kulang sa ganyan. Siguro dun lang, medyo nahasa nila yung, kasi ako technical eh. So, ang i-share ko sa kanila, yung technicality ng work. So, siguro, dahil na parang natutune nila yung trabaho nila, mas parang nagfo-focus individually yung gawa. So, hindi nagkakahawa-hawaan. Nagkakahawahan. Kasi, ang tendency kasi ng kadalasan ng pagkakagayahan is, kunwari, nag-work yung ginawa niya sa artwork niya. Tapos, nakita. Since wala kang, yung sinasabi nga niya na, parang hindi pa guided yung skills mo, hindi pa luto. Ang alam mo lang yung ginagawa mo. Ang tendency, ma-absorb mo ng pwedeng... parang mas values yung hawa nila dito eh, no? Ayun nga. Kasi, rin, tulad niyan ako, medyo addicted ako sa problem solving. Kasi galing ako sa IT solutions eh. Nag-UI UX ako dati. So yung trabaho. Rin yun parang maduguring isipan yun eh. Yung ganun. IT. So minsan, pag kuwari, makikita ko may problema, medyo, syempre ako, ahead ako sa rendering nila. So, kumbaga, sa experience. Pag medyo natitrigger ako pag may nakikita akong, oops, may mali sa ilawan nito. May nasaktan ka na ba sa kanila? Hindi ko alam kung nasaktan sila. Hindi, physical lang, physical. Uy, isip mo. Sakit. Hindi, wala. Yung way kasi nung pagturo ni Kuya Blick is more of a guide. Kumbaga pumunta kami lahat dito ng may knowledge. May knowledge kami sa kumbaga, may alam. May na siya. Pero pag yung way nung pagtuturo kasi ni Kuya is more of kung paano siya ma-apply doon sa style mo na hindi si Kuya yung parang tipong eto dapat yung gawin. Hindi siya ganoon eh. Parang ganon, di ba? Hindi, parang, eto siguro, parang problem solver nga eh. Parang isosolve niya kung paano siya mag-work dun sa mismong trabaho mo, sa paano siya nag-work dun sa mismong style mo. Tsaka maganda sa inyo, wala pa kayong mga yung ego na na hindi na matuturuan, parang gano'n. Okay lang, kasi bawal yun. Kahit naman parang tayo rin nag-aaral pa rin naman tayo. Tsaka iba nga lang yung pinag-aaralan. Yung ego mo iba na. Simula nung huli kita nakita. May gano'n. Nakikita pa rin. Hindi totoo yan. Ganun pa rin yung ego ko. May ego nga. Ian, ikaw naman. Kailan ka nag-start na... hindi. Introduce yourself. Hello. Ako si Ian Inoy. Woo! Ian! may cheering squad. Paano ka yung umpisa may background ka ba sa art or nag-aral ka ba ng related sa art or hindi rin related sa art tapos nag-art ka? Ako related ako sa art. Bale natapos ko nung college, Bachelor of Fine Arts, Advertising, mas marketing side. So, mas ginagawa ko dati graphic design, ganyan, multimedia, tsaka marketing. Tapos now, masters. Ganyan. Masters? Wow.
Congrats. Wala. Adik. Tapos, paano ka naman napasok sa, parang anong introduction mo sa art scene? Itong gallery shit na ginagawa natin. Actually, 2019 yun eh. Earlier than 2019 yun. Nag-start ako kasi naniningin ako ng galleries. Kasi parang, ang idea ko ng art scene dati, National Museums, ganyan, kasi yun yung tinuturo sa college. Pero I didn't know na merong contemporary, may mga, alam mo yun, may mga galleries na parang kung saan tayo nag-show ngayon. Kung ang alam mo lang museum, parang hirap abutin. Oo, yun. So parang kala ko, kailangan mo mamatay bago ka makapag-show. First show mo, one Oo. na. Yan, nalapit. So, ayun, parang naalala ko pa nga pinakauna ko napuntahan, VOV. Ang show nun kay Chang. Lagi ko sinasabi sa kanya yun, pinakauna ko nakitang gawa na contemporary. Kanya talaga. Yung, as in, doon pa yun sa lumang, yung sa compound. Okay. Sabi Ay, ko, yung malaki. Oo, sabi ko gusto ko to. Gusto ko ding itry to. Pero, syempre, sa takot, di ko muna pinursue. So, parang, syempre, knowing na pressure sa atin, pagka-graduate, dapat kumikita ka na. So, dapat yung work mo, mababayaran ka, mapapakain ka. So, sabi ko, okay, sige, hindi na lang muna. Kasi, baka hindi ako mapakain ng art. Yun. So, nangyari, na-exhaust ako sa marketing. So, parang sabi ko, sige, try ko ulit mag-paint. Which is, nakapag-show ako sa Nova. Yun. Sa Nova Gallery din. So, doon na nagsimula yun. Parang, shoutout ulit sa Nova. So, yun, doon na nagsimula. Tapos, try lang ng try. Halos lahat ng gallery shows talagang tatahiin ko yun sa isang araw. Parang, kunwari may show sa QC, to Cubao, to BGC, to Alabang. Kahit sa isang araw yung opening na yun, pupuntahan ko yun kahit wala akong kalala. Ganun yung ginawa ko. Parang may ganun din yung ginawa ko nung una. Kasi parang, kumbaga may papasukin kang field, parang kailangan ma-familiarize mo muna yung galawan sa loob. Ganyan. Oo. Tapos kinausap mo ba yung mga parang gallery manager? Ang problema sa akin, kasi nga, pag umiinom ako, nalalasing talaga ako. So, hindi ko alam, gallery owner na pala yung kausap ko, katawanan ko na, or like, manager na. Paglasing ako, kung sino hinahata ko, papasyatin ko pa, tapos parang, uy, inom ka, ganyan. So, parang doon nagsimula na, nagkaroon ako ng connection. Parang at least hindi na ako stranger in the scene. Tapos, anong wave na nakapasok, na parang nag-studio dito sa Yerong Studio? Actually, sinama lang ako ni Mayeng. Ni Mimaw. Sabi niya, visit ka, ganyan. So, edi pumunta ako. Parinig ko visit. Pwede din, visit at visit. So, parang sabi ko, sige, punta ako, ganyan. Tapos, ngayon, every week, pumunta na ako kasi mas nakapag-paint talaga ako dito. As in, pag sa bahay, parang matatapos ako halos 3 weeks bago matapos ng isang canvas. So, dito parang titingin-tingin ka, tapos mahiya ka kasi parang lahat nagpe-paint. So, ikaw, magsa-cellphone ba ako magpe-paint? Sige na, magpe-paint na nga lang ako, ganyan. Tapos, sobrang laking bagay kasi na nung pumunta ako dito, kung ano yung sinushow ko ngayon na works, dito talaga siya nahasa. As in, kung paano mag-fur, kung paano... Kasi parang natutuwa ka na na-inspire ka sa lahat eh. Especially, sobrang ganda ng aura na nagsiskill share lahat. So parang, ito pwede mo try to, ganyan. Itong material na to, try mo i-testing, ganyan. So parang, hindi kayo nakikipag-compete sa isa't isa. You know that gusto mong lahat mag-excel. So parang lahat kayo naghahatakan pataas, hindi siya yung, alam mo yun, kasi ang intense sa labas di ba? Parang lahat kailangan nagmamadali ka. So dito parang, you're in a rush, but you're in a rush together. Ganun. May question ako. Para sa mga natin. Marami kasi nakikinig ng mga batang estudyante. Na hindi ko alam kung bakit. Kahit 60 views lang tayo dati. Parang, sa Collabo. Madaming nakikinig na estudyante. Siguro tatanong ko for them, parang ano yung experience ng unang solo show? Gaano kahirap? Gaano kadali?
paano siya nabuo. Yan lang siguro. Para, Kung sino gusto mag-share. Mga nagka-solo show. ito, si Ian. Kakasolo lang yan eh. Oo. First solo. First solo. Actually, sobrang nakakakilig na nakakakaba. Magkasama siyang kaba at para kang nasusuka na na-excite ka. Kasi, syempre, hindi naman ako plastic. You want to earn from it. Kasi gusto mong dire-diretso ka makapag-paint eh. Gusto mo dire-diretsong makapag-explore ng materials, makagawa ng obra, kumbaga. Kasi pag wala tayong kinita doon, kakapit ka na naman ulit sa patalim. Parang, kailangan ko na naman mag-work ng ganito. Ko-corporate na naman ako para ma-feed yung art ko. Hindi naman siguro considered na patalim yun. For me, patalim kasi siya. Patalim iba yun. For me kasi parang patalim siya dahil... Kanya-kanya yan eh. Parang intense yung trauma kasi na naranasan ko sa corporate life. Oo, medyo madugo. So, parang lagi kong sinasabi na I just want to do art hanggang sa tumanda ako. Yeah, boy. Yun, parang ganun. Pero paano siya nabuo? As in, in-offeran ka ba? Nag-apply ka? Nag-propose ka? Nagpasa ka ba ng proposal? Okay. So actually, yung sa solo ko, na-headhunt ako kasi mahilig ako mag-post sa Instagram, di ba? So, dahil nga frequent ako mag-post, tapos frequent ako nagko-comment sa mga social media accounts ng kung saan, mga galleries. Bale na headhunt ako nung sa Gallery Joaquin that time. Tapos, pinag-show nila ako sa online. And then, dahil nga parang sabi nila, hindi, mas bagay ka sa Art Underground. So, napasa ako sa ibang gallery. So, doon na yun parang, doon ako napunta. Doon ako na, oo. Bali parang, doon ako na push na mabigyan ng solo. Congrats. Congrats sa yung first solo show. Thank you. Naway mag-sunod-sunod na. Next na si Mimaw naman. Yan! Last ka talaga, Kuis. Hello, Mimaw. hi. Unang-una sa lahat, bakit Mimaw? Tsaka bakit ilang iba yon? 8. Bakit 8 na Una-una sa lahat, bakit Mimaw? Sobrang random ko siyang nabuo. Parang pangatlong Ito na yung script mo dun sa Ayun nga eh. daming video. Yun na nga, sasabihin. Ibayin mo naman. Play ko na lang ba? Insert ko na lang. Sasabihin ko na nga eh. Pangatlong beses ko na ito sasabihin sa interview. Bakit Mimaw? So, very random ko siyang nabuo. Kasi nga, yung mga pusa ko, may kanya-kanya silang name. Lahat sila. So, tinatamad akong tawagin sila by their names. Kahit yung pusa sa labas, meron silang, tinatawag ko silang, Mimaw! Ganon. Parang standard name. May generic name pala, yun. Tapos, ayun, doon siya nabuo. Parang isang araw, nag-drawing lang ako ng mga pusa. Tapos, yung kamay ko, nagsulat lang ng Mimaw na madaming A. Kasi, pag tinatawag ko sila, Mimaw! Ganyan, so. Parang ganun siya, dapat basahin. Mimaw! Yan. Hindi siya Ang nung una kong nakita na Mimaw, ang galing kasi siya, unique na pangalan. Tapos, yung style, unique din. Kasi naalala ko nung dati sa VOV, pag mga after ng show, nag-usap pa tayo about sa style, sa kung paano makahanap ng style, gano'n. Tapos ngayon, Mimaw. Proud of you, Mimaw. Oh, thank you. Yeah. But, lapit ka naman dito para sa Salamat. Kasi meron silang Oo, Pat. May pa-plug Pa-plug yan. namin. Hindi, explain nyo na rin kasi baka ma-release to after nung after nung show. Kaya parang explain nyo na rin yung Si Pat pala ang ating ang artist discoverer. Ay. Ang number 1 star maker. Star maker. Oy, kaya naman mga star makers dyan. Hi po. Si Pat ay para sa marami na nakakilalang artist dyan. Hoy, hindi. Kasi siya yung parang
yung iba sa kanya nag-start na sa Gallery Nova. Shoutout sa Nova Gallery. Nova Oh, Gallery. ang dami nga Rest eh. in peace. Rest in peace, yo. Rest in peace. Na nagsara. Na nagsara na. Nagsara. Eme. Oo. Na apat, kailan ka pala parang nag-decide na mag full-time na mag-art? Since nung nagsara nga yung gallery. Rest in peace. As in, after kasi nun, okay. Nung nagsara siya nung bago mag-COVID nun, Feb 2020 siya nagsara eh. Tapos after nun, may nag-acquire nung gallery. Di ko napapangalan. Ay, teka. Alam na natin yun. Teka. Pat. Joke lang. Sa Nova ba, majority ng mga shows, parang ikaw yung naghahanap or parang ikaw yung may say. nag-approve Yes. kung sino yung mga magsho-show doon? Most mga 100 charot na. Halos. Pero syempre pinapa-confirm ko din kay Ali yung sa Ali, shoutout. Ali, yo. Good job kasi ADA. Full-time artist na din siya, 'di ba? Ang saya. Paano yung selection mo na parang pag may nag-propose, parang ano yung mga tinitingnan mo para shit, okay ito, Ayun, okay ito. magandang tips din. Okay din yan. Siguro laking tulong din talaga ng social media, ng IG. Kasi parang may kita mo kung consistent sila dun sa style. Or kung di man sila consistent sa style, nag-explore sila ng iba't ibang mediums, iba't ibang, kunyari, abstract sila, try naman nila ng ganito. May Instagram pa lang, makikita mo yung progression eh. Makikita mo yung growth nila eh. So parang, nakita mo na, oy, shit, seryoso tong artist na to. Gusto niyang tuloy to kahit hindi niya pa alam kung saan siya papunta. At least, yung commitment niya to do art is nandun na. So parang ikaw, as a gallery, parang pupush mo siya na, G, tara, sabak natin yung show mo sa, sa group show, ganyan. Usually, group show naman talaga yung start ng mga upcoming artist eh. Tapos parang, yun nga, medyo chop suey siya, pero dun mo kasi makikita kung saan siya, kung ano yung gusto niyang ilabas as an artist. 'Di ba? So, tayo naman, hindi naman din yun yung, kung ba, i-compare natin yung una nating style sa ngayong style natin, 'di ba? Iba na rin eh. Kahit ako, iba na rin yung style ko ngayon. So, parang, yun. So, advice ko, nag-advise. Go. Hindi, parang yung sa mga batang artist or young artist na feeling nila wala silang mararating or paiba-iba sila ng style. Yeah, part siya ng growth ng isang artist. Parang lahat tayo na nandito, napagdadaanan siya. So, wala siyang, ito agad, ganyan. Walang ganun. Tsaka kahit yung may style na nga, pag masyado ka nang nababa doon, syempre, gusto mo rin kumawala. Kahit yung may mga style na. Mismo. Parang nababurnout ka rin talaga at some point. Umay, di ba? Parang experience yun naman yun as a nandun ng artist. Yun. Hindi naman. Ano lang? Huwag mong palaki ng ulo tayo. Malaki na nga ulo. Hindi na nga kasya sa Charot lang. Ano naman, yung show nyo? Yeah. Hindi, wag na kailan? Kasi baka mas maaga ko i-upload. Ayan, sa December 6. Baka. Yan, kasabay nung group show nila Bleak. Sa show nyo. Sa taas kami na dalawa kami. Anong title nung show? Good Things. Yeah, good things. Parang pinagmitingan yan kanina sa likod. Good Things. May harm. Good Things. Hindi na naman siya inapir. Tumayin ko. Ayan. Explain nyo lang yung parang konsepto nung Good Things. Well, very simple lang naman yung concept namin. Since matagal na kasi kami magkakilala. Tapos parang ngayon lang kami, parang 2013? 13 kami pa nagkakilala. Wow, 10 years na pala yun. Wow, grabe. Happy anniversary. Thanks. Thanks. Ito yung 10th year anniversary na. So, parang nag-come up kami ng concept na tuturuan namin yung isa't isa skill-wise. Since parang natuto ko recently, parang 2 years ago mag-ceramics. Parang gusto ko siya i-share. Pero since hindi pa ako confident enough mag-share, since bago pa lang ako nagse-ceramics, parang ang saya na sa friend ko siya ituro, sa close friend. At ang galing yung teacher. Wow. The best. See? Walang. Ikaw din. Ang ganda nung, Ayun. ang ganda nung final firing. Yan.
Ganyan. Tas ganun din sa akin, nung pandemic, natuto ako gumawa ng rug naman. Yung tufting, tatatatat, ganun. So, ayun, tinuro ko kay Pat yun. So, gumawa kami ng collab ng isang rug. Tas, ayun, nag-immerse kami sa studio ng bawat isa't isa. So, nagpunta ako sa Makati every now and then nagpunta siya dito. Tas, nag 1 week siya dito natutulog. Tas, ayun, another 1 week ngayong week. Oo. So parang yun, sobrang nag-commit kami dun sa process na lalo na sa kung saan kami interested na craft na parang alam mo yun, nag-jive kami na oy, okay tong ginagawa natin. Collab talaga. Collab talaga collabo. siya. Yes. Yeah, boy. Shout out. Shout out. Shout out. So, ayun. So, yun. Gusto lang namin ipakita sa audience na na masaya. parang masaya maipag-collaborate sa kanya-kanyang artist. Lalo na pag may gusto ko yung i-explore na type of medium. Yes. Parang masaya niyang i-share yung knowledge na na-enjoy mo. Tapos gagawin din niya. Parang ganda nung experience. Ganda nung pinagdaanan nun. Kaya parang Solid. importante rin yung Jive kayo. magka-jive. Tsaka yung yung magka-work ka muna sa umpisa na related sa art. Para, kasi in a way, parang collab din siya with, with may experience na, tsaka ikaw na nag-aaral pa lang. Oh, yan. Totoo din. Na parang pinag-aralan ko din siya sa teacher talaga na, sa workshop din talaga na. Tsaka masarap maging artist pag galing ka sa trabahong ayaw mo. Mismo. Lahat tayo ganun. Kinamumuhian mo yung trabaho kaya ka Oo, mismo. So, yun. Kung may time kayo, guys, punta kayo sa December 6. Or kung VOV. na-upload na to, lagpas ng December 6. Oh, lagpas ng December. Abangan nyo na lang din siya. Hindi, ongoing pa rin yun. Oo, ongoing pa rin siya. Punta kayo mamaya. Mamaya na. Malay mo, December 6 ko tayo upload. Wow. Oh, diba? So, sana nag-enjoy kayo ng Sana nalasing kayo dyan. In-outro. Okay, thank you sa atin. Salamat. Thank you. Sa NM. Ang dami nating guests ngayon. Oh, dami. Yeah. Ito. Isa pa, cameo ulit si Mr. S muna. Ito, Mr. S. main event to eh. Ako, idol ko na talaga sa Mr. S. Sabuy. Yeah. Yan, dumadami na. Congrats pala, Chok, sa collabo Chok. Thank you. Tayo na, di ba dati nung episode mo, tayo na, nakakalimutan ko yung, parang naiilang kasi yung tawagin kang Jepoy. Mark Jeffrey Santos. Parang nakakalimutan ko yung apelido mo. Na-i-stick ako sa MJS. sa Dapat Jepoy. dapat MJS Parang Parang kay MJS. Kapuso mo. Mr. S, congrats kasi number 1 yung episode mo sa namin. Pati congrats sa nyo sa solo sa group show nyo na crossover. Crossover. Group show namin ni Reen Barrera. Mga leading ni Genechi. Number 1 leading pop serialist. Tsaka si The number 1 leading pop serialist in Southeast Asia. Mr. S, kamusta? Okay naman. Ang idol ng lahat. Idol ng lahat, ampo. Leading idol. Leading idol. Mula, anong year ba yun nung in-interview natin siya? Di ko alam, tangin na mo kasi busy ka eh. Pandemic yun kasi naka-zoom lang tayo. Pandemic. 2020. Mga ganun. 2020, 2021, mga ganun nata tayo. Hindi ko na maalala. Hindi, 2020 kasi inggit pa tayo kasi hindi tayo naaaya, di ba? 2021 siguro. Hindi naaaya saan? Hindi, nung pandemic, di ba, parang daming mga artist na gumawa ng podcast, yung parang lang, papaisa-isa, ganyan. Kaming dalawa, lagi kaming, kunwari pag end na ng podcast, guys, may tanong ba kayo? Tapos laging kami yung nagtatanong. Usually Facebook live yung mga ganyan, mga IG live. Okay. Nagtatanong kami, tapos nung pagtagal, nag-ano na tayo, parang chat na tayo sa isa't, may mic ka ba? Parang tayo podcast. Tapos Mr. S,
since nandito ka na rin sa Yerong Studio, anong experience mo dito sa Yerong Studio? Hindi talaga ako dito, bumisita lang ako dito. Para dun sa group show natin. Hindi, I mean, since na-experience mo yung... Okay. Actually, ang ganda nung energy. Parang pumunta kasi ako dito para dito ko gawin yung pyesa. Tapos at the same time, parang gusto ko lang din i-share yung kaalaman ko sa pagpinta. So hopefully natulungan ko sila. Tapos parang ang sarap nung feeling na nag-geek out ka sa alam mo. Tas ang dami nakikinig. Tapos alam mong seryoso din sila sa ginagawa nila kasi gusto nila matuto. Hindi, nung wala ka pa nga, positive yung mga sinabi nila na about sa mga tinuro mo. Ganun. Thank you guys. Hindi, ulitin natin yun ngayon eh. Oo nga. Oo. Hindi na. Wala ba nag-record nung Oo nga, Wala wala nag-record. Wala nag-record. Tangina, damot nyo. Exclusive pala eh. Exclusive content. De, pero simula nung, kailan ba? 2021 to ngayon. Kasi syempre nag-evolve tayo bilang artist. Ano na yung mga parang different na? Yung teams mo ba parang nag-evolve na? Yung, malamang yung pahid, nag-iba na din, di ba? Oo. Any plans na... ano yung mga, Actually, mga nag-iba? Nag-iiba talaga yung work kasi ako tinatry ko talaga mag-grow as an artist. Parang gusto ko pag lolo na ako. Gusto ko makita yung works ko may journey siya. Retrospective. Parang ganun, parang okay, doon pala siya galing. Tas nag-e-evolve. Parang ganun yung nakikita ko, yung vision ko sa future. So feeling ko sure ball yan, mag-iiba yan. Yung works ko. Mula Hindi, layo na nga eh. Layo eh, mula pa lang nung... yun nga, di ba? Maganda siya lahat. Pero, nag-evolve na lang. Parang second album. Parang ganun eh. No? Second album. Parang John Mayer na, tas second album na Heavier Things na. Ganyan. Para kasing siya continued, parang continuous yung learning. So, hindi kasi siya natatapos eh. So, tsaka siguro sa bawat parang sa bawat ginagawa mo, pag parang may napapansin kang bitin na, or may gusto ko nang magbago, ganun. Aral lang talaga eh. No? Parang hayok ako sa parang pag may gusto akong i-achieve na, kunyari, aesthetic, ganyan. Parang inaaral ko talaga eh. So, yun. Ganun siya. Ito, tanong. Anong difference ng since nag-show ka na sa ibang bansa, ganun. Ano yung ibang experience sa pagtakil ng ganong exhibition kaysa sa local? Parang same lang din. Same lang din? Parang ganun lang din. Kasi baka pag parang binurden mo yung sarili mo na kailangan kailangan iba yung ilabas ko. Baka doon pa mag-suffer yung Well, syempre, wag kang maglabas ng ng mediocre Ah. para sa'yo, di ba? Syempre, gusto mo, lalo na pag first time mo solo sa ibang bansa, syempre gusto mo maganda, di ba? Pangit naman maglabas ka ng Pag local, yung mga lumang brush ginagamit ko. Pag international, pag international, bago lahat, pre. Nagsha-shopping ka ng bago. Nakikita nila yun eh. Kada canvas to, isang canvas, isang 000. Oo. Hindi na ginagamit yun. Ganun lang. Pero ginagamit ko sa local. Hindi, pero ba't natin inamin yun? Okay. Hindi ako nagjo-joke lang. Hindi, nagjo-joke lang din. Okay, joke lang po yun. Pwede naman natin i-cut yun. Hindi, pero masaya. Anong parang mula nung pandemic hanggang ngayon, ano yung parang tumatak sa yung show mo? Kasi kahit pandemic, ang daming dumaan, no? Oo. Ang dami ring dumaan Tumatak na show. A favorite show or kahit group show or Siguro so far yung sa Think Space. Kasi ewan ko, syempre Think Space yun. Tapos nakapunta kayo, di ba? Nakapunta kami. Tas syempre yung work ko doon parang
meron lang din akong na-discover skill-wise dun sa works na yun. So, doon na nagsimula yung medyo ibang body of work na ano. Paano ka ba nagdi-discover ng ng parang new skill or new style? Kunyari, itong planado or by pressure or hindi siya planado eh. Parang kailangan interested ka din. Kumbaga ngayon, yung recent works ko kasi, obsessed ako sa, kunyari, yung mood niya is sunset or meron siyang dawn. Oo, parang dusk or dawn. Parang ambient, ganun yung ambient or tapos may mga dappled light sa ganyan. So, parang na-curious ako, paano ba pinipaint yun? Yun. Sinearch ko, paano ba yun? Ganun. Yun, inaral ko lang. Tapos hanggang sa na-achieve ko siya, okay, ganun lang pala yun. So, after nito, iba naman. Ganun. Damn. Sarap ng ganun eh, no? Ako naman, yung sa akin, ang tagal nang na-stuck ng skill ko doon sa ginagawa ko. Pero ngayon, mas nag-explore ako sa topic. Kasi lahat ng childhood issues ko, napinta ko na. Lahat ng issues ng mga nasa paligid. Gets ko yun. Yun ang parang in-explore ko ngayon. Kasi sa akin, mas na-discover ko yung kuwari, bagong element sa gawa or hindi ako sa technical eh. Gets. More on yung experiences. Ako kaiyak dito, ha? Feeling ko onti na lang eh. Hindi, yun. Parang same lang din tayo na from experiences. Kasi ako, nagaanap talaga. Kasi parang same tayo, napinta ko na lahat ng mga saloobin ko. Mga shit ko. Yung mga emo, emo shit. Pero paano mo yung na-approach yun? Kasi ikaw, kilala ko na, may inat ka na lagi eh. Alam mo yun? Tapos, syempre, nag-grow ka, yung style mo nag-iiba. Parang, paano mo hina-handle yung market mo na parang, syempre, ito yung gusto nila eh. Yung mainit ka pa, tapos may gusto kang puntahan. Risk din siya eh. Nire-risk mo na lang. Sa business side to Kumbaga, may risk na ganun eh. Pero, hindi ko naman sobrang nilalayo na. May kita mo naman na sobrang subtle. Ay, hindi naman subtle. Parang may shift na nangyari. Hindi naman nagre-reklamo yung mga galleries na parang, hindi, yan lang gawin mo kasi sulat ka dito eh. Yung sa akin, di ba may isa rin akong style, yung kunwari yung nilabas ko sa blank, yung show ko na Getalon. Walang doon, walang mukha yung parang yung parang medyo abstract yung parang abstract na anatomy shit na walang mukha. Parang lang din eh. Parang ang mas naging priority ko doon yung ma-feed ko yung yung sarili ko na yun yung gusto kong gawin doon sa show na yun. May urge kay na gusto mo gumawa na something hindi na yung parang pero hindi ka ba wala namang pressure sa kunwari sa last na parang shit, nabenta ko to lahat eh. Tapos yung next ko baka hindi. Wala bang ganong pressure pag gumagawa? Wala naman. Mas lagi kong pina-priority yung or ganun yung effect niya bilang successful yung mga huling show. Parang yung shift mo paunti-unti lang, hindi ka pwedeng tumalon. Parang ganun ba yung tumatalon talaga ako yung abstract tas minsan nagwo-work kasi yung sa abstract ko yun hindi talaga nauubos yun. Pero may may naririnig akong magandang feedback dun sa na ay ang ganda nito, parang rin pa rin pero ibang-iba. Pero iba. Kumbaga ibang yun nga iba yung hindi na dun sa bumibenta eh. Dun sa sa gusto mong ilabas eh. For the soul na talaga. For the soul. Na which is umpisa pa lang dapat ganun na. Dapat. Kasi pag may stress ka pag inisip mo. Nababurnout ka na ba? Parang ganun. Parang ganun yung nangyayari. Madalas yung burnout. Pero Di pati madami rin kasi yung na-meet na artist na parang ganun lang eh. Isa lang yung trabaho. Start to end. Parang Nara? Siguro. O pati marami rin sa local na ganun eh. Nas parang
Anong comment nyo dun? Yung isang style lang buong buhay. Ako hindi. Okay lang. Okay lang din. Ang parang ang logic ko dun kasi ang isang artist sa buong lifespan niya, ilang artworks lang ang magagawa niya. Kumbaga, 3,247. sabihin na natin 3,000. Specific. Sabihin na natin 3,000. Pero yung 3,000 na yun, ilan doon ang makaka-survive? Tapos ilan lang doon yung iiwan mo. Pag namatay ka, hindi na, wala na nun. Although, hindi naman na magmamatter sa'yo dahil patay ka na. So. Hindi, kaya nga, parang wala akong problema doon sa yun lang ang style niya. Gets. Na yung doon siya komportable. Gets. Hindi, pero yung malungkot, kung gusto mong umalis, pero na-stuck ka doon sa isang. Yun yung malungkot, di ba? Yun nga. Kasi kung gusto mo talaga mag-explore, di sana ginawa mo. Di ba? Maganda food for thought yun eh. Parang parang i-guide mo rin yung market mo sa ibang lugar. Parang ganun. Parang ibang... Tsaka ang maganda kasi, pag kunwari, kilala ka na sa ganitong style, kilala ka na. So, pag naglabas ka ng bago, hindi lahat matatanggap, pero may mga new mata. At least tinry mo, di ba? Ikaw, Blick, ano masasabi mo dun? Kasi parang ganun yung parang ganun din yung, ewan ko, parang ganun yung na-observe ko kay Archive, di ba? Parang lakas ng style niya. Tapos parang, win an 80 niya na parang sobrang abstract, ganyan. Tapos parang, binalik niya lang din sa dati. Na parang okay lang din, di ba? Parang, kung hindi nag-work, edi go lang. May gusto ba lang akong tanong kay Blick? Ano? Paano nag-start yung style na mga kamay? Yan. Gusto ko rin malaman yan. Natanong kanina eh. Kasi sa akin, isa si Blick sa pinaka-unique na style sa dito tsaka international. Wala akong nakikitang ganun. Blick. The more leading yan. The more leading pop surrealist. The more. Tayo leading lang. Siya the more leading. No. Di ba, yun nga, nag-start nga ako sa street art. Wala talaga akong alam sa kahit ano. As in, wala akong influences na kilala sa street art. So, palapit lang konti. Matic. Ang pumapasok sa isip ko, Banksy. Banksy, naka-hoodie, di ba? So, yun talaga yung una kong characters. So, ngayon, medyo na-bore lang ako na ang character ko kasi mismo hoodie na walang muka. So, hoodie lang talaga. So, medyo na-bore ako dun. Nag-isip ako ng pwedeng ilabas sa kanya. Yun, nilabas ko lang yung kamay. Pero nung siyempre na-discover ko na yung Blick na kamay. Nung later pa nun, bago pa ako mag-street art, nung nakilala ko si Tris Kaideka, napapansin ko pala, nagdududal ako ng mga daliri. So, hindi ko malaman bakit ang lapit ko sa finger, sa kamay. Yun na. Doon na siya nag-start. Tapos, so sobrang weird pa niya, mga weird. Sobrang weird lang talaga. Parang, hindi mo masasabing kamay pa pero kamay talaga yung structure. Yun. Nagkaroon ako ng show sa VOV. May nakasabay ako yung Brown Dada na group show. BJS Bear, Manuel Ocampo. Doon ko na prove na parang doon medyo na ako doon. Medyo parang nalungkot ako ng show na yun kasi nakita ko, nagmukha akong baby. Kasi nakita ko yung work nila, expressionist, tapos abstract. Tapos doon na open up yung ko na may mas malala pa pala sa street artworks. Yun na, kaya nag-try ako mag-develop ng ibang yung ibang atake ba. So doon na ako na medyo naging educated na sa lowbrow. Doon na lumabas sina Mark Ryden, sina Todd Shore, Robert Williams, yun na. Tapos mula na-discover ko yung drawing ako ng drawing hanggang sa na-discover ko na maglagyan siya ng marami pa akong trinay Naglagay ako ng bibig. Naglagay ako ng tenga. Awkward. As in awkward.
Good decision, pre. Na tinanggal mo. Tapos, ang nangyari pa nun, nagkaroon so medyo na-stuck na, parang meron akong time na, nag-stick na ako na, ito na yung humans, yung mukhang tao. Pero hindi siya mukhang tao, yun sa Esquire. Parang nagkaroon kasi ng nun parang art issue yung Esquire. Tapos parang, yung mga cover, mga artist yung gagawa. Alam ko, 4 yata yun So, sakto, nung time na yun, parang sinabi ko, ito na yung wala pa yung humans na ngayon So, parang, nung napansin ko, ang pangit pala niya. So, hanggang sa, develop. Yun lang, lumabas lang na, nagkataon lang na nilagyan ko ng buhok, tapos tenga. Yun putang ina, sabi ko gagong ganda. Eureka moments. Actually, lahat, halo lang, biglaan lang, pop. Ganun talaga na bibuild yung style, yung niluluto talaga, na step by step. Hindi mo pwede basta nakawin sa... Kaya, binabalik talaga Hindi, pag si Blick ang ginaya mo, obvious na obvious. Hindi, obvious pa rin kahit sino. Kahit si ano? Si? Sino? Hindi, joke lang. Pa-edit. Okay, ang ating main event. Ito na, main event na. Roger Moon. Kwentuhan lang. Let's Dito, go. napaka ba mo si Quiz Controversial to Explain your art in 3 sentences. Tuto ko yun. Hindi, natin, itatahin. Ay, pwede ba magmura dito? Ipakilala mo na. Introduction muna. Roger Moon, may ka ba? Parang anong background mo sa art? Parang interrogation yun. Sino kuha sa'yo? Fine arts. Major ko din advertising sa TUP. Tapos, TUP talaga, daming... Mga breeding ground ng mga halimaw. Yun, doon lang ako wala din man ako idea sa art dati. Wala naman din kasi sa pamilya ko, may background ng art. Pero yung parents ko, sila, parang, crafts maker, gano'n. Kasi airpods ko, teacher ng, industrial arts, tas yung airmats ko, mananahi. So, parang yung idea pa lang ng paggawa. Nung nag-college ka, anong idea mo na pagkatapos ng trabaho? Desk job, 9 to 5, advertising. Yan talaga yung, yung mindset ko na ever since. Ang advertising, hindi nga 9 to 5, no? Ay, 24/7. yun. So, yun talaga idea ko nun. Pero parang yung art na trip ko before, parang sabi ko, kaya ko yun, Parang sideline na lang, ganyan. Parang hobby-hobby, ganyan. Kasi parang before, pumasok ko ng, college. Parang lagi ako nag-skateboard. Pero, hindi ako gumaling. Kahit anong gawin ko, di ako gumaling. Pero yung idea lang nung magkaroon ng skateboard, tas yung deck sa likod, yung graphics sa deck. Yun, sobrang gandang-ganda ako nun. Tas parang kinukuha ko yung mga deck ng tropa ko, tas pagpintahan ko. Pero doon nag-start na yung pagpipinta. pero di ko alam na, pala yun, art. Trip ko lang yun dati, sisirahin ko lang. Yung mga break nila na board. Oo. Ayun. Tapos paano ka na, anong introduction mo sa anong art year? scene? 2019 ka din. Ang daming 2019 nag-start Ang first show ko, 2017, mga ganun. Oh. Pero group show lang. Unang group show yun. Naalala ko yun kasi nawawala yung pyesa ko Shoutout nga pala sa joke lang. Joke lang. 2 pyesa po yun. Ano size? Kami po nananawagan. Parang 2x4 tsaka isang bilog. Isang 2x4, isang bilog. Pwede pa edit ko. Yung dati nag-group show pa doon. Ngayon, wala na ata. Kami na ata yung last kasi hindi ko alam na wala na yung pyesa namin. Natsambahan pa yung pyesa mo. Tas parang may nagsabi lang sa akin dati, teacher ko ata nung high school. Ay, daw niya pyesa ko nasa sa Shangri-La. Ganun.
Yun, hindi ko na alam kung nasa yung pesa ko. So, yun. Nakita nyo yung pesa ko doon. Di sa akin yan. Di na sa akin yan. Malalagyan ba natin ng picture eh? Missing. Sobrang daming missing na pesa. Missing you. Siguro yung formal sino na yung mga una mo nakilala? Nag-apprentice ako kay Sir Joey Kubkobo. Ano siya, printmaker, tapos sa Abellana. Show din sa West. Basta sobrang ayun, 13 artist din. Sir Joey. Pero yung yung apprenticeship ko doon, hindi ako mawak ng pesa. Mas lang ako, homeboy lang ako, tagalinis. Talaga. Oo, kasi, ganun naman eh. Yung studio niya, sobrang daming papel. Pero ikaw lang yung apprentice niya? O may iba pa? Ako lang. Nung time ko, ako lang. Kasi kapit-bahay lang namin siya. Okay. Tapos parang siya, classmate ng teacher ko nung high school. Tapos sinabi na nag-art daw ako. Punta daw ako dun. So punta naman ako. So yun, nagtitagpla akong kape, ganun, taga-saing. Pero may naman, madami ka natutunan. Mas parang lang, intro, kung ano meron sa art scene. Tapos sinasama niya ako sa opening na dati wala akong idea na gano'n. Tapos yun, parang natripan ko na pumunta ng exhibit after ng opening. Kasi di ko nakikita yung pesa pag opening. Ang daming tao. So na-enjoy ko siya pag after ng mga next day, gano'n. Pag open pa yung gallery. Dati kasi madaming ganun eh, di ba? Parang yun talaga yung kalakaran dati. Parang may artist ka na sikat, tas may apprentice ka. Parang yun yung hagdan. Ngayon hindi na siya masyadong Kaya medyo nagugulat ako pag parang hindi na siya, parang, uy, ang kulit apprentice ka ni Tsaka sa TUP, ganun yung parang ganun yung culture Yung galawan. Parang may senpai, ganun. Tapos mag-apprentice. After nun, magkakaroon ng career, kukuha ulit ng apprentice. Sa amin na na-stop. Kasi wala lang mga may apprentice. Tas, may bayad ba kayo nun? Tinakban. Hindi, si Sir Joey nagbabayad naman. Hindi, I mean parang hindi, iba natin yung bayad. May ang tawag doon? May merits. Hindi, trinkets. Parang budget, pangkain, ganyan. Ayun, naman niya, sagot naman niya. Parang ganun. So, nagbibigay din siya, ganyan. Tapos, wala, nakikiprint lang ako doon sa studio niya. Kasi, talaga, yung, yung may mga makina talaga. Siya talaga, printmaker. Yun yung, niya. Yung, kaya ka mahilig sa pag-print ng mga... mas, produce. Parang doon ka na, So, may siya, may seal screen. Uy, di ba yung sa mga bags mo? Print yun. Doon ako natuto. Tapos, mga rubber cut, wood cut. Nung nakilala ka namin ni Chok, parang ikaw yung mainit to pumasok parang mainit agad eh. Sino ba itong putainan to? Ano ba't ang galing nito? Gago to Gusto nakilala natin okay. Dami issue. Hindi na natin tatawa. Hindi na. Nung nakita namin yung gawa mo, nung una, parang kasi mga portraits pa nung unang ginagawa mo eh. Parang mga tao pa eh. Parang si Barrio Quinto yung yung una ko nasa ma-compare ka kay Barrio Quinto. Not bad na yun. Yan din yung ko. Parang ano to galing eh. Barrio Quinto to. Tapos ngayon, hindi na. Gulo na. Di basta maganda nung pagka-evolve ng Lalo na yung show mo sa VOV, yung may bahay. Sobrang gusto ko. Ganda. Pero yung yung una kong parang, syempre may parang pagpasok mo sa art scene, may parang may artist hero ganyan. Sino? Ang titignan ko na dati si Neil Pasilan. Parang yun yung idol yun, idol. Favorite ko lang work. Kasi parang gusto ko yung mga parang grungy, tapos domestic settings, tapos may parang personal na kwento, ganun. Parang ganun before yung tas yung lines na parang gulo ganun. So parang doon ko nakuha yung yung energy ng paggawa niya ng work. Yung trabaho mo ba, personal ba yun? Yung mga works mo kasi adik-adik eh. Yung parang may parang may addict dito, may kutsilyo yung parang may taga. Parang personal experience ba yun? Mga early work siguro. Imo-imo pa ako, ganun. Siguro kasi parang... Dahil tayo hugot may hugot pa. Tapos parang, nailalabas mo na, parang
yung mga trauma or something na ano mo na. Ang hirap maging artist pag wala kang bubog, pre. Parang naano mo na, parang tawag dito? Anong term na yun? Parang naaayos or something. Kaya parang, anong tawag dun? Trauma something eh. Ano mo ito yung term? Pero Baggage. parang, hindi naman, ganun. parang therapy, ganun. So parang nalalabas mo siya after nun, parang mas okay ka na, mas clear ka na mag-isip, ganun. So parang ganun yung alabas, mas magulo pa pala. Ganun lang yung mga nangyari. So yun, nag-iiba din yung siguro yung ano, yung aesthetic or yung ano, visual language habang tumatagal. So nag-iiba yung mga trip mo ng dati, so nag-iiba. So yun, ganun na yung ngayon lumalabas sa pyesa ngayon. Na-experience mo na magpinta dito sa ano? Jerome Ay, di Studio? pa. Takot ako kasi mabawa ako magpinta eh. Ano oil gamit ko eh. Tas, masingaw oil ko eh. Makapal kasi. Anong klase oil yun? Pala yung pahit mo, makapal. Ano? Shoutout sa Pebeo baka. Baka magpa-sponsor naman kayo dyan. Ayun. Uy, kasi baka naman. kumakapal eh. Tas, nag-ano siya, nag-emit ng fumes pag natutuyo. Kasi yung kapal ng oil, parang pag patutuyo, umiimpis siya, tas parang nag-emit siya ng ano. Oo, yun, ganun. So outdoor mo siya ginagawa? Sa labas. Labas ako nagpipinta, Open. open. Pero kahit pag bukas ko ng bintana, pupasok pa rin yung amoy. Tas yung thinner, ganun. Tas, Hindi ka mag-acrylic. Tinatry ko pero yung yung pag nagpe-paint kasi ako parang tinutulak ko yung pigment. Tas parang pag acrylic, dumudulas lang siya sa akin. So parang gusto ko yung may resistance sa brush tsaka sa pag tinutulak ko yung Pwede niyo i-try yung yung ginamit natin dito na slow dry. Diba? Yun nga, tinitignan ko din eh. Kaso yun, Golden, baka naman. yung parang clay, yung oil kasi parang nilalagyan ko ng Galkid. Okay. So nag-ano siya. Yung Galkid kasi parang Nagkakaroon nagiging ng sticky. body. Sticky na gum. Pero di siya kumakapal, pero nag-stick lang yung yung pigment. Tapos nag-gloss siya. Tapos parang pag pinapahid ko, parang tinutulak ko lang yung mga So parang pag nagpe-paint kasi ako, parang lang, gumagawa lang ako coloring book. So nagdrawing ko yung outline, tapos paint by numbers, binabato ko lang yung kulay, meron yung paint ko nasa lang, sa baso. Tapos may kanya-kanyang brush kasi tamad ako maglinis ng brush. Ganun ko lang, tapos palit, kuha, ganun. Tapos may yung baso, may parang nandun nakahalo yung oil tsaka Galkid. Sinahalo ko lang hanggang sa lumapot. So ganun lang ako magpintura. Tapos tumutulo na lang siya alongan. Yun lang. Yeah. Palakpakan. Galing. Sabi siya, adik-adik yan eh. Sabi siya, adik-adik yan eh. Okay, well, grabe yung araw ngayon. Parang isang araw lang dami nating nagawa. Dami nating ginawa ngayon. Tapos, Blake, salamat sa pa-plug naman natin yung bagong gallery ni... Oo. Yung upcoming gallery pala. Very good. Very good. Very good. Very, very good. Ayun, sa January, bale, sa 2024, magkakaroon kami ng bagong artist run space. Katapat lang ng Yerong Studio. So, ang pangalan nito ay Very Good Gallery. Palakpakan. So, yun. Ayun. Abangan January. natin yan. Sa Instagram, Very Good Gallery yun. Yan, abangan nyo yan. Blake, salamat sa sa lugar. Nakapagpinta kami ni Chok dito. Sip and go. Nag-sip and go tayo. Sa maikling time na Mamiss namin kayo. Wala umiyak kaya. Akala ko may iiyak eh. Hindi, ang ganda ng environment. Ikaw masabi mo. Hindi, sarap magtrabaho sa ganito. Pero ako baka saglit lang. Ako saglit lang din. Hindi, kasi ako mahahawa talaga ako eh. Kaya ako natanong kay Blick kasi ako, pag solid yung idea, tas solid yung execution, parang, shit, tama si Blick, dapat ganito gawin ko. Parang ganun. So, feeling ko ako mismo mahahawa ako eh. Kaya, mas gusto ko yung nagtatrabaho ng mag-isa. Pero masarap yung
once in a while, Tsaka makabisita sa Hindi ka gantong. makakatulog dito, tangin ang sisipag ng tao. Parang, ang hirap Oo, makatulog dito. ang hirap tumingin sa Ay, cellphone. Gagi, ano dito? Walang puyatan dito. Bawal po yan. So kung night ano ka, kumbaga Night- nocturnal night- ka, eto challenge yung studio. Anong schedule lang? Galing pang gym yan kanina. Oo nga eh. Nung dumating tayo. 9 to 5. Medyo minsan kayo 2. Tapos tulog na. Well, magbe-benefit din naman yung utak mo. Tsaka katawan. Oh, pero ang ganda ng lugar, ang ganda ng environment. Thank Lang, you. good vibes. Very good. Very good. Very good na very good. Nice, very good, Oh. very good. Salamat. Palakpakan para sa Hero. Maraming salamat. Supportahan natin lahat ng artist dito. Bye-bye, Nay. Hello, Nay.